Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo ang 4 na ehersisyo na makakatulong kung madalas kayong bumabangon sa gabi para umihi o kung nakakaranas kayo ng pananakit sa inyong singit pelvic floor o sa bandang puwit tailbone. Pagdating sa mga ehersisyo para sa mga kalalakihan, Kegels ang halos palaging inirerekomenda ng mga tao. Ngunit ang katotohanan ay para sa maraming Pilipinong kalalakihan na higit sa 60 taong gulang ang tradisyonal na Kegels ay maaari pang makasama kaysa makabuti. Sa halip na ang klasikong Kegel dapat mong gawin ang reverse Kegel, isang ganap na kasalungat na paggalaw. Kaya nang walang paligoy-ligoy, dumiretso na tayo sa unang ehersisyo. Unang ehersisyo, paghilig paharap at patalikod sa inidoro para sa kompletong pag-ubos ng ihi. Paano maghanda? Umupo ng komportable sa inidoro na ang iyong puwitan ay ganap na nakapatong sa upuan at ang iyong mga paa ay nakalapat ng maayos sa sahig. Ang iyong likod ay dapat natuwid ngunit nakaka-relax, hindi matigas. Maaari mong ipatong ang iyong mga kamay sa iyong mga hita o tuhod para sa karagdagang balanse. Ang pamamaraan: magsimulang umihi tulad ng nakasanayan mo, hinahayaan ang mga kalamnan ng iyong pelvic floor na mag-relax. Kapag nagsimula ng humina ang daloy, bahagyang humilig, paharap, ilapit ang iyong dibdib sa iyong mga hita. Dapat kang makaramdam ng banayad na presyon sa ibabang bahagi ng iyong tiyan. Nakakatulong ito na itulak palabas ang natitirang ihi. Panatilihin ang paghilig na ito ng ilang segundo habang patuloy na humihinga ng pantay. Bumalik sa tuwid na posisyon ng pag-upo. I-relax ang iyong katawan at hayaang natural na lumabas ang anumang natitirang patak. Susunod, bahagyang humilig patalikod na parang ibinubuka ng banayad ang iyong dibdib, ngunit iwasang masyadong ibaluktot ang iyong likod. Ang posisyong ito ay nagbibigay daan sa mga kalamnan ng pelvic floor na bumuka ng isa pang beses inilalabas ang anumang huling natitirang ihi. Panatilihin ang paghilig patalikod na ito ng ilang segundo habang pinapanatili ang kalmadong paglanghap. Bumalik sa iyong paunang nakaupong posisyon at hintayin lumabas ang mga huling patak. Ulitin ang siklo ng paghilig paharap, pagbalik paghilig patalikod at pagbalik ng 4 hanggang 5 beses o hanggang sa maramdaman mong walang laman na ang iyong pantog. Para matapos, pagkatapos ng huling siklo, maghintay ng ilang segundo upang matiyak na tumigil na ang lahat. Dahan-dahang tumayo, tiyaking nararamdaman mong balanse ka. Mga kapakipakinabang na tip: ang lahat ng iyong paggalaw ay dapat na maayos at banayad nang walang anumang biglaang paggalaw jerking. Kapag humilig ka, paharap, isipin na sinusubukan mong tingnan ang iyong mga tuhod. Kapag humilig ka, patalikod, isipin ang pagbukas ng iyong dibdib. Subukang itugma ang iyong paghinga sa mga paggalaw. Huminga palabas, exhale habang humihilig paharap. At huminga papasok, inhale habang humihilig patalikod. Gawin nitong pang-araw-araw na ugatse, lalo na sa umaga at bago matulog, upang matiyak na ganap na nauubos ang laman ng iyong pantog sa bawat pagkakataon. Ikalawang ehersisyo, Happy Baby Pose. Ang susunod na ito ay isang napaka-epektibong ehersisyo para sa pagpapahinga ng mga kalamnan ng pelvic floor at tinatawag itong Happy Baby Pose. Perpekto ito para sa mga kalalakihang Pilipino na lampas 60 ang edad dahil banayad nitong iniuunat at nire-relax sa mga kalamnan sa rehiyon ng balakang pelvis, pinapabuti ang daloy ng dugo at tumutulong na maibsan ang naipong tensyon. Sige, mag-umpisa na tayo. Humanap ng tahimik na lugar at maglatag ng malambot na mat o kumot sa sahig. Humiga ng tihaya. Iunat ang iyong mga binti at hayaang ganap na mag-relax ang iyong katawan. Magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng ilang malalim na paghinga papasok at palabas upang maging komportable sa ehersisyo. Susunod, ibaluktot ang iyong mga tuhod at ilapit ito sa iyong dibdib. Kung mahirap hawakan ang iyong mga paa, hawakan na lamang ang iyong mga binte sa ibaba mismo ng iyong mga tuhod kung alin man ang mas komportable. Ngayon, dahan-dahang paghiwalayin ang iyong mga tuhod, isiping bumubuka ang iyong mga balakang habang gumagalaw ang iyong mga tuhod patungo sa iyong mga kilikili. Ang iyong mga paa ay dapat na nakaharap sa kisame at ang iyong likod ay dapat manatiling nakadiin ng mahigpit sa sahig
Ngayon ay ibaling ang iyong pansin sa iyong paghinga. Habang humihinga ka papasok, damhin ang iyong tiyan at ibabang balakang na lumalawak dahil sa hangin. Sa iyong paghinga, palabas isipin ang mga kalamnan ng iyong pelvic floor na dahan-dahang bumababa at nagre-relax. Pagkatapos ng 3 o 4 na malalim na paghinga, maaari kang magdagdag ng kaunting paggalaw. Sa isang paglanghap, dahan-dahang ibuka ang iyong mga tuhod. At sa isang paghinga, palabas marahang ilapit muli ang mga ito sa isa't isa. Ang banayad at paalon-alon na paggalaw na ito ay tumutulong sa iyo na kumonekta at alisin ang malalim na tensyon. Panatilihin ang pose na ito ng 1 hanggang 2 minuto bilang simula at unti-unting tagalan hanggang 5 minuto. Kung makaramdam ka ng anumang bahagyang pananakit sa iyong mga tuhod, maglagay ng nakarol yung kumot o maliit na unan sa ilalim nito bilang suporta. Para maiwasan ang anumang pagkapuwersa sa iyong likod, maaari ka ring maglagay ng manipis na unan sa ilalim ng ibabang bahagi ng iyong likod, lower back. Kapag handa ka nang tapusin, paglapitin ng iyong mga tuhod, dahan-dahang gumulong, patagilid at maingat na itulak ang iyong sarili pataas patungo sa isang nakaupong posisyon. Pagkatapos ng ehersisyong ito, siguradong makakaramdam ka ng pakiramdam ng gaan at relaksasyon sa iyong pelvic area. Subukang gawin ang happy baby pose ng ilang beses sa isang linggo, lalo na pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-upo o sa mga araw na nakaka-stress. Ako ay kumpiyansa na magiging isa itong pinagkakatiwalaang paraan para sa pagsuporta sa kalusugan ng iyong pelvic area at pangkalahatang kagalingan. Narinig mo na ba ang ehersisyong ito dati? Kung gayon, pakibahagi sa mga komento kung nakatulong ito sa iyo. Ang iyong karanasan ay maaaring maging napakahalaga sa ibang mga Pilipino, kaya huwag mag-atubiling magbahagi. Ikatlong ehersisyo, ang reverse Kegel para sa mga kalalakihang lampas, 60. Ngayon ay dadako na tayo sa ikatlo at pinakamahalagang ehersisyo sa routine na ito, ang reverse Kegel. Ang paggalaw na ito ay dinisenyo upang dahan-dahang unatin at i-relax sa mga kalamnan ng pelvic floor, pabutihin ang sirkulasyon ng dugo sa pelvic region at ibsan ang pakiramdam ng paninikip o congestion na madalas nakakaapekto sa mga lalaking lampas 60 ang edad. Ang mga kakailanganin mo, isang non-slip mat o anumang patag at komportableng ibabaw tulad ng sopakama o kumot sa sahig. Isang makapal na unan para sa iyong ulo at balikat upang matiyak na nananatiling nakaka-relax ang iyong leeg. 2 suporta para sa iyong mga paa tulad ng yoga blocks na karolyong tuwalya o maliliit na unan. Mga hakbang-hakbang na tagubilin. Panimulang posisyon. Humiga ng tihaya. Ilagay ang unan sa ilalim ng iyong ulo at balikat upang mas madaling maabot ang iyong perineum, ang espasyo sa pagitan ng bayag at butas ng puwit. Ibaluktot ang iyong mga tuhod, paglapitin ang mga talampakan ng iyong mga paa at hayaang bumagsak ang iyong mga tuhod sa gilid na parang paru-paro butterfly position. Ipatong ang iyong mga paa sa mga block o unan. Aalisin nito ang tensyon mula sa iyong mga singit at magbibigay daan sa pinakamataas na relaksasyon. Pagpoposisyon ng kamay, kanang kamay. Ilapat ng nakabuka ang iyong palad sa ibabang bahagi ng iyong tiyan, sa ibaba lang ng iyong pusod, ngunit nasa itaas ng iyong pubic bone, buto, sa singit kaliwang kamay ilagay ang mga dulo ng iyong daliri sa perineum, ang lugar sa pagitan ng scrotum bayag at ng anus butas ng puwit. Ang iyong kamay ay dapat na sapat ang diin sa balat upang malinaw na maramdaman ang paggalaw ng mga kalamnan habang ikaw ay humihinga. Pagsusuri sa pakiramdam. Umubo ng maikli at mariin. Dapat mong maramdaman na ang mga kalamnan ng iyong pelvic floor ay tumutulak o sumisipa laban sa mga dulo ng iyong daliri. Kung hindi mo ito maramdaman, subukang umubo ng mas malakas ng kaunti upang matiyak na nasa tamang pwesto ang iyong kamay. Ang pamamaraan ng paghinga. Huminga papasok. Inhale, huminga ng mabagal at malalim na nakatuon sa pagpapadala ng hangin pababa sa iyong ibabang tiyan at perineum.
Ang iyong dibdib ay dapat na gumalaw ng napakabahabahagya lamang at ang ibabang bahagi ng iyong likod lower back ay dapat manatiling nakalapat sa sahig. Huminga palabas, exhale, ipalabas ang hininga ng kalmado at banayad nang hindi ito pinipilit o pinipigilan sa dulo. Habang humihinga ka papasok, dapat mong maramdaman ang banayad na presyon mula sa iyong tiyan at perineum na tumutulak sa iyong mga kamay. Habang humihinga ka, palabas dapat mong maramdaman na ang mga kalamnan ay nagre-relax at lumalambot, tagal at ritmo. Ipagpatuloy ang siklong ito ng malalim na paghinga, papasok at kalmadong paghinga, palabas ng 2 hanggang 3 minuto. Habang mas malalim ang iyong paghinga papasok, magiging mas epektibo ang pagunat sa mga kalamnan ng iyong pelvic floor. Pagtatapos sa ehersisyo. Pagkatapos ng iyong huling paghinga, palabas, dahan-dahang paglapitin ang iyong mga tuhod. Alisin ang iyong mga kamay, gumulong patagilid at dahan-dahang itulak ang iyong sarili pataas. Maglaan ng sandali upang hayaang magpahinga ang iyong katawan at pansinin ang pakiramdam ng relaksasyon. Mga tip para sa mga kalalakihang lampas 60. Kung matigas ang iyong mga balakang at hindi masyadong bumubuka ang iyong mga tuhod, subukang hawakan ang iyong mga binti sa halip na ang iyong mga paa. Maglagay ng malalambot na unan o bolster sa ilalim ng iyong mga tuhod kung makaramdam ka ng anumang discomfort. Huminga ng pantay at huwag kailanman pilitin hanggang sa makaramdam ng sakit. Ang layunin ay isang banayad na pag-unat, hindi pagkapuwersa. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng reverse Kegel sa iyong pang-araw-araw na gawain, magsisimula kang makapansin ng higit na pakiramdam ng ginhawa sa iyong pelvic area, mas kaunting tensyon at pagbawas sa pakiramdam ng paninikip na iyon. Pamilyar ka ba sa ehersisyong ito? Mangyaring ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Maaari itong maging malaking tulong sa iba pang mga kapwa Pilipino. Ika-4 na ehersisyo paghinga gamit ang tiyan habang nakahiga, belly breathing. Ang ehersisyong ito ay napakahalaga dahil nakakatulong itong i-relax ang mga kalamnan na matigas o naninigas, spasm. At isa rin itong magandang paraan para sa pagbabawas ng pagkabalisa, anxiety. Kung madalas kang nagigising sa madaling araw at nahihirapang makatulog muli dahil sa nagkukumahog na mga iniisip, ang ehersisyong ito ang magpapabago ng sitwasyon mo, game changer. Pamamaraan ng paghinga. Humiga at bahagyang ibaluktot ang iyong mga tuhod. Ilagay ang isang kamay sa iyong tiyan sa ibaba mismo ng iyong tadyang at ang isa pang kamay sa iyong dibdib. Mag-relax. Huminga ng malalim sa pamamagitan ng iyong ilong, damhin ang iyong tiyan na lumalaki at tumutulak sa iyong kamay paitaas. Huminga palabas ng dahan-dahan sa pamamagitan ng nakapout na mga labi, pursed lips, na parang dahan-dahan kang humihihip ng kandila. Ulitin ito ng 8 hanggang 10 beses. Para sa mas malalim na kalagayan ng pagiging kalmado, maaari kang gumamit ng isang espesyal na pamamaraan na tinatawag na box breathing. Tulad ng dati, humiga ng tihaya na ang iyong kaliwang kamay ay nasa iyong tiyan at ang iyong kanang kamay ay nasa iyong pusod. Tandaan, nakatuon lang tayo sa paghinga gamit ang tiyan. Ang iyong dibdib ay dapat na manatiling halos hindi gumagalaw. Ang pamamaraan ng box breathing. Huminga papasok ng dahan-dahan habang tahimik kang nagbibilang hanggang 4. 1, 2, 3, 4. Pigilin ang iyong hininga sa tuktok ng paghinga papasok sa bilang na 4. 1, 2, 3, 4. Huminga palabas ng dahan-dahan at kumpleto sa bilang na 4. 1, 2, 3, 4. Pigilin ang iyong hininga sa pinakadulo ng paghinga palabas sa bilang na 4. E, R, 3, 4. Ang sikreto ay ang paghinga, papasok, pagpigil, paghinga palabas, at pangalawang pagpigil ay magkakapareho ng haba na lumilikha ng hugis kahon box shape sa iyong paghinga. Ang komportableng ritmo para sa karamihan ng mga tao ay humigit kumulang 4 hanggang 5 segundo para sa bawat bahagi. Upang gawing mas nakaka-relax ang ehersisyong ito, maaari kang magpatugtog ng malambot at nakakakalmang musika o mga tunog ng kalikasan, nature sounds sa background.
Inirekomenda kong gawin ang ehersisyong ito ng huli bago ka magplanong matulog. Napaka nakaka-relax nito kaya baka makatulog ka pa nga habang ginagawa ito. At ayos lang iyon. Ibig sabihin ay gumagana ito. At ayan na nga. 4 na simpleng ngunit epektibong ehersisyo para matulungan kang makontrol ang kalusugan ng iyong pelvic area, bawasan ng mga pagbangon sa gabi, papuntang banyo at makahanap ng tunay na ginhawa. Inirekomenda kong isagawa ang mga ehersisyong ito sa eksaktong pagkakasunod-sunod na ipinapakita sa videong ito. Una, pumunta sa inidoro at ubusin ang laman ng iyong pantog hanggat maaari. Pagkatapos ay gawin ang happy baby pose na magre-relax sa iyong pelvic floor at magpapainit sa mga kalamnan ng iyong binti. Susunod, gawin ang pangunahing ehersisyo, ang reverse Kegel. At panghuli, sundan ito ng ehersisyo sa paghinga. Tandaan ang pagiging pare-pareho, consistency ang pinakamahalaga. Subukang isama ang mga banayad na paggalaw na ito sa iyong pang-araw-araw na gawain at ikaw ay nasa tamang landas tungo sa pakiramdam na mas komportable at kontrolado. Isa ring mabilis na paalala, palaging kumonsulta kay Dr. Nathan Gutierrez o sa inyong sariling doktor tungkol sa anumang mga contraindications bago isagawa ang mga ehersisyong ito upang puro benepisyo lang ang makuha ninyo. Salamat sa panonood. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang videong ito, mangyaring i-like ito at siguraduhin mag-subscribe sa aming channel na Alaga sa Katawan para sa higit pang mga tips sa pananatiling malusog at aktibo. Libo-libong mga nakatatanda na ang natulungan ng videong ito kaya lubos kong inirekomenda na panoorin ninyo ito, i-click para magpatuloy.